Hello guys, kalalabas ko lang ng aking school at gusto kong ipakita sa inyo kung saan ako nag-work, no? Kung ano yung meron dito sa aking pueblo or yung tinatawag nilang town, no? Well, pueblo ang tawag dito. So dito sa likod ko, ayan, makikita nyo, nandyan yung mga kotse, yan. Nakapark lang sila dyan. Maliit kasi itong town namin kaya kahit mag-park ka dyan okay lang. Na-approve naman nila. And then dito naman meron diyang football court. Ayan. Naglalaro din sila minsan ng paddle dyan. Tapos meron din ditong restaurant sa kabila. Ayan. So punta nga tayo dito, mag-cross nga tayo sa road. Ito yung school kung saan nga ako nag-work, no? Nandito siya. Pauwi na ako. And sobrang tirik yung araw ngayon. So ganito lang kasimple yung mga pueblo dito or town. Maliit to actually na pueblo. Ililibot ko lang kayo saglit, no, dito sa aking town. Ayan. Dito merong children's park. Ayan yung children's park. And ito yung lagi kong binabaybay everyday. Merong park din doon, yung parang may building doon. Park yan. Ayan, yan yung entrance. Papunta dyan. Tapos merong parang court ng toro dyan. Plaza de Toro. And dito merong ilog. Ito yung ilog. Ayan. Well, actually sa Pilipinas, malit nga ito comparing sa Philippines. Sa Philippines talaga malaki. Diba? Ang ganda ng dito, view. Pwedeng pang picture. Tapos kung naririnig nyo dun sa taas, merong, daanan kasi ito ng airplane. So yun yung airplane. Ayan, kaya medyo maingay dito. Ayun. Hindi ko lang alam kung saan papunta yung airplane na yan. So, ito yung lagi nating dinadaanan everyday. Ayan. Wala palang tao dun sa park. Gusto nyo ba? Ilibot ko lang kayo ng konti dito. So, ito yung park. Maganda siya, picturesque. O, diba? Tintirin nyo, walang katao-tao. Sobrang tahimik. Mas madami pa yung mga estudyante dito kaysa yung tao. So, ito yung park, guys. Minsan yung mga estudyante ko nakatambay dito. Ganyan. Ayan. Maganda naman yung park dito. So, dyan yung mga tao, nagjo-jogging sila. Ganyan. Meron ding bench dito. Pwede kang relax dyan. Ganon. Babalik na tayo dito sa ating pinanggalingan. Papunta tayo sa bus station. Ang ganda ng weather ngayon. Malapit na matapos ang winter. Pa-spring na siya kaya ganito na yung weather. Ayan, everyday ako ditong dumadaan. Buti nga hindi masyadong windy ngayong araw na to. Ayan. Nandito yung mga bahay-bahay. Ang hirap maghanap ng dito, maupahan. Kukunti lang kasi ang tao dito sa area namin. Or dito sa pueblo na to. Ganito yung mga itsura ng bahay nila dito, guys. Ayan, halos mga private houses yung mga yan. O ayan. Yan yung mga bahay. Mahal ang upa niyan, guys. Actually, wala nga akong mahanap dito na upahan. And then, nakikita nyo may mga bahay pa dyan. Ayan. Yan yung mga bahay. Tapos, nandito yung ating ayuntamiento. Ito yung ayuntamiento. Ayan. Ayan. Ito yung kanilang town hall. So, andito yung post office nila, yung color yellow. Yan yung color yellow. Yan yung post office.
Ito yung town hall. Yung mga kuha ng empadronamiento, ganyan-ganyan. Dito kayo kukuha. Yan, town hall. Ay! Munti ka na ako madapa. Tapos meron sila dito. Ito medicine shop. Merong pharmacy dito. Yan yung pharmacy. Maliit lang siya. Tapos may mga bahay-bahay pa doon. And ito yung pinaka-proper ng pueblo. Sobrang liit lang nito, guys. Medyo parang malayo-layo na sa kabihasnan ng Madrid. 45 minutes. Ito yung main square nila. May ano dito, restaurant, kapehan. Ganyan. Dito, dyan ako tumatambay minsan. And nandun yung... Ay, may church pala dito. Ayan. Church yan. And nandito yung yan yung bus station. Yan. Dito ako laging kumukuha ng bus. Malapit lang siya sa school. Yan, ganito lang yung pueblo ko. Siyempre mag-aantay tayo ng eto Chinese store. Tapos dito merong church. Ito yung pinakamagandang part actually ng pueblo ko. Etong church na yan. May 2 bell dun sa taas or 4 ata. And may bar dyan. Ito bar. And kapehan. Antayin natin na mag-green. So ganito lang siya kaliit. Actually maliit siya. Kukunti nga lang yung tao dito eh. Again, mas madami pa yung yung estudyante kesa sa mga tao dito. Okay, so yan guys, yan yung ang tawag nito, bus stop. Lakad lang tayo, meron akong papakita sa inyo dito. Meron magandang view dun sa taas. Tapos yung ibang part ng aking pueblo or kung saan nasaan yung school, ipapakita ko na lang sa inyo later on. Ayan, may mga bahay-bahay pa dyan. Ayan, may mga bahay-bahay pa dyan. Ang cute ng mga bahay nila dito, guys. Ayun ang mga bahay dyan. Ayan. Okay guys, so back to my face. Baka magsawa na kayo sa pagmumukha ko. So again, yung renta ng bahay dito depende kung magkano talaga. So mahal siya actually dito. Meron dito mga basurahan. Yan, ganito yung mga bahay-bahay nila dito. Cute, mga bahay nila. Okay, so pag-usapan ulit natin kung magkano nga ba ang binabayad dito, no? Pag isang bahay, parang mga 1,100 euros hanggang 1,400 siguro. Siguro may mas mura siguro dito dahil mas maliit na area, no? Mas maliit na pueblo. Tapos pag room, mga 300 to 500 siguro. Yan, nakikita para ba nyo ako? Baka hindi nyo na ako nakikita. Tapos normally, sa idealista sila, ang tawag nito, nakakahanap ng mga bakanteng room dito. Ayan, medyo mahirap ngayon maghanap ng bakanteng room. Ako nahirapan nga rin ako maghanap. Yan, lakad lang tayo pataas. Kung nakikita nyo yung building na yon, para ang tawag dyan is ermita or parang maliit na church. Okay, ang ganda pa pati dito. Ayan, ang cute. Diba, ang ganda ng kanilang architecture, ganun. Diretso lang tayo dun sa ating pupuntahan yung viewpoint. So ayun guys, yung ermita, yung maliit na church. Cute niya talaga. Tapos merong park dyan. And here, merong children's park.
Ito yung Children's Park. Ayan. Pwede kayong tumambay dyan. Maghanap ng jowa. Charot. So, yan ang cute. Talagang may budget kasi dito sa Spain yung ano, mga parke. So malapit na tayo. Oh my God, may horse doon, no? Ang swerte naman natin. So yun yung church, maliit na church. Tapos yung daanan dyan, pabundok yan. Tapos dito pa ibang pueblo. Oh, may park din dito. Medyo windy na siya. Merong horse, wow. Oh, dito yung park. Oh, merong kabayo dun, oh. Ang cute dito ng park. Or merong kabayo dito, oh. Ang cute. Diba? Very common lang talaga yung mga ano dito, yung horses and so on. Oh. Sana all, diba? But anyways, konti nga natin yung ating walk. Dito pwede kayong mag-exercise and so on. Ito yung outdoor gym nila. Ito yung gusto kong ipakita sa inyo kasi ang Madrid actually is merong city at saka may bundok din siya. So, napakuluwang ng Madrid. Yun yung bundok. Medyo ilang oras kaya from here? Mga 3 oras siguro, no? By car. And dito merong may path doon. Pwede silang mag-jogging or papunta sa ibang mga towns din dito. But then i-focus natin sa part na to. Ayun yung bundok. Pwede kayong mag-ski doon. And meron ding mga towns dyan or mga baryo-baryo ng Madrid na medyo malalayo na siya actually sa city center. So ngayon meron pang mga ice sa tuktok ng bundok kasi medyo malamig pa, pero siguro after 2 or 3 weeks mawawala din yan. Kaya ginawa ko na rin tong video na to para mai share ko sa inyo na merong yelo sa Madrid. Ayan, ganda. Narinig pa pala yung ano dito, no? Tunog ng airplane. Ayan guys, labas ulit natin sa school. Itutuloy ko lang yung video na ginawa ko kahapon. Well, actually feel ko hindi ko pa rin matatapos. So, ipapakita ko naman sa inyo yung other part ng school. Or other part ng aking pueblo or town dito sa aking school. Ayan. Medyo maganda yung araw ngayon, mainit. February pa lang. Ayan. Parang laki ng mukha ko dito sa video. Okay. Kung narinig niyo merong airplane. Daanan kasi ng airplane yung etong area. Okay, so later kukunin ko ulit yung aking bus. But before that, ipakita ko muna yung ibang part naman, no, dito na hindi natin pinuntahan last time. Okay, so mula dito naman tayo sa side na to. Ayan, dito naman tayo. Meron pa ako nakita mga estudyante ko dito. Ang ganda actually ng town kasi marami siyang mga parks, green spaces. Tapos pwede kayong tumambay dyan. So napaka-chill. Kaso nga lang, nahirapan ako maghanap ng piso or apartment dito. Yan, lakad lang tayo dito. And dito merong ang tawag dito? School ng bata. Ayan, so may building dito, merong kapehan dyan. And pwede kayong tumambay dyan. Avoid lang natin kumuha ng mga tao dito sa ating video. Ito yung tawag nilang Casa de Cultura Bar.
Ayun yung mga bahay dito, ang gaganda. Actually, magaganda talaga yung mga bahay dito sa Pueblo. Feel ko super mahal kung talagang dito ka mag-rent. Kasi bukod sa wala masyadong options, kukunti talaga yung options dito. Magaganda pa yung mga pisos. So, mukha siyang mahal. So, ito yung isang park. Ang ganda ng park dito, guys. Ayun, no? May mga benches dyan. Pasok na tayo dito sa park. By the way, ito pala yung Centro de Salud or yung kanilang health center. So, pasok tayo dito sa park. Ayan, ang ganda. Meron dito yung parang damo na maganda. Ay, ang cute. Oh, ang ganda ng park nila dito. So, wow. Pwede kayong mag-date. Makipag-date. Char. Olive. Maraming mga olive tree dito. Ito guys, mga olive. Ito olive. Olive tree. Super daming olive dito. Ay, wow. Puntahan natin yung doon. Oh. Yung parang, yung nagmo-move doon. Ayan. Meron dito yung parang, well, merong wooden bridge. Ito yung wooden bridge dito. And meron siyang ang tawag dito, water mill. Wow, ang cute naman ito. Oh my gosh. Safe ba dito maglakad? Oh, ayan ang cute. Ay, baka bumagsak ako. Oh, ang cute. Well, actually, first time ko to makita. Oh, ang ganda. Ito yung daanan papunta sa school. Doon ako galing, guys. Ayun. Wala kasi yung daanan dito may harang siya. Tapos ito yung kanilang ilog. Ayan, ilog na nila yan. Sa Pilipinas, kanal. Charot. Ayan. Water mill. Ganda. Sana maganda. Okay, anyway, tuloy natin yung ating lakad. So, ayan. Nandito pa rin tayo sa park. Gaganda ng mga park nila dito sa Spain. Chill lang, ganun. Okay, labas tayo ng konti. Dito. Paglabas dito, bus stop na siya. Okay. Sobrang na-enjoy ko yung stay ko dito sa Pueblo. Dito sa school kasi super relax lang, chill. Ayoko kasi yung masyadong crowded na place. So nung una pa lang talagang nag-request na ako na sa maliit ako na Pueblo mag-stay. Ayan. So pag umaga dito ako tawag dito, diyan ako bumababa, bus stop yan, diyan. Tapos meron ding health center dito. Kasi ito na yung mga bahay. Mga bahay ng mga estudyante ko dyan. Diba, mayaman sila. Actually, mayaman sila kasi nga yung school is konsertado or parang niraran siya both ng government at saka ng private sector. So, normally, expected mo talagang mayaman yung mga bata. Hindi ko lang alam kung nakakakuha sila ng scholarship, no? I don't think so, pero talagang pag titingnan mo pala yung mga bata, mukhang mayaman na sila. Although sometimes hindi ko alam kung paano mo ba i-determine yung social status ng mga bata, yung mga Espanyol in general. Punta tayo sa Rotonda, yung roundabout. Puntahan natin. Ayan, lakad lang tayo papunta sa roundabout. Tapos ipapakita ko yung other part ng Pueblo. Ayan. Hindi ko talaga guys matatapos yung video ngayong araw na to. Kasi baka darating na yung bus ko and kailangan ko nang i-take yung bus. Ayan, ang ganda ng mga tanim nila dito. Uy, may mga flowers na dyan. Ayan, napaka-peaceful dito guys. I love it here. Alam nyo pala dito sa place na to, wala silang police station. Kasi nga maliit lang yung town. Tapos siguro yung crime rate is 0. Wala sigurong crime dito sa town na to. Kaya wala siyang
police station. O, ayun yung ano, puro parke lahat. Parke lahat. So, ito yung roundabout. Nandyan yung flag ng Spain. Lahat ng town nila dito, merong flag na ganyan. So, ganito siya kaganda. Ayan, tapos wala na, mga farm na yung nakapaligid dito. Wala na masyadong ganap. No, kung dito ka titira, parang ang boring. O ayan, yung roundabout na merong flag ng Spain dyan. And what else? Pupunta ako dun sa kabila. So, may mga puno na ngayon ng ano, ng almendros na nagbo-bloom na sila actually. Para itong almendro na to, ayan o, nagbo-bloom na siya. Para siyang cherry blossom. O, di ba ang ganda? So, ganyan siya kaganda. Daring gumada ng mga ano dito, mga cars. O, yan. Maganda siya guys. So, ito yung aking town, pueblo. Tapos mga bahay doon. Ayan. Mga bahay-bahay. Tapos ito na yung roundabout. Pupunta ako dun sa part na yon. Lakad nga tayo. Pupunta tayo dun sa kabilang part ng town. Okay. Punta ako sa kabila. Lakad lang ako dun. Punta naman tayo sa other part. So, lakad lang tayo ng part. Ayan. Ang ganda, no? Ayan. Ayan. Samahan nyo pa ako at ipakita ko yung ibang parte naman. Memories ko na rin to kasi next year, hindi ko na binabalak na mag-stay ulit dito sa town na to kasi maliit siya at saka walang supermarket dito, guys. Okay, so pupunta tayo dun sa kabila, yung mabahay. Ang gaganda ng mga bahay. Mga parang mga villa. Villa something. Yan yung mga bahay nila dito. So, banda ron, yung dulo nitong kalye na to is bus station pa. So ayan, I hope sana makakakuha na kayo ng idea kung paano yung mga towns dito sa Espanya. Dito parang mga private. Ano kaya itong mga nandito? Para mga houses din and magaganda, no? Ang gaganda ng ano nila, villa nila. Mga kalye dito, ganyan. Ay no, parang ganda rin dyan. O, dyan sa part na yan. No? Okay. Guys, medyo mainit. Nakakapagod siya actually. Ayan yung mga bahay dito. Ang ganda ng mga bahay, guys. Ayan, meron yung buwan. Meron yung mundo. Punta naman tayo dun sa mga street nila. Ito pala yung mga basurahan nila, color coded para i-segregate yung mga basurahan. And okay, nandito tayo sa isang street dito, lakad lang tayo para makita nyo naman yung mga kalye-kalye, no, dito sa aking town. Yan, para siyang isang maliit na subdivision. Pero dito walang guard. Actually, hindi pala uso dito ang mga guard. Meron yung ibang mga parang subdivision na meron mga guards. Pero dito parang wala. Kasi mga single houses lang karamihan. So yan, ang ganda. Oh, sana all. Actually guys, super mamahal ng mga bahay dito sa Spain, kahit na i-convert mo siya sa Philippine peso. Mahal, like mga millions. Pero siguro meron din mga 200,000 something dyan na mga bahay.
ayan. Okay naman dito, may mga CCTV naman and whatever. Ayan, sa lakad lang tayo dito. Maganda overall actually ang image sa akin ng town na to is very very peaceful. Kaya nga walang ano dito, di ba? Police station. Wala ring malaking supermarket. Meron lang silang Chinese at saka isang store. Nandito tayo guys ngayon sa isang plaza dito sa aking town. Ayan yung plaza. May mga restaurant dyan. Pwede kayong magtambay. Nandito yung civil protection unit nila. And pupunta naman tayo dito sa... Well, nandito tayo ngayon sa street na to. Galing na tayo dito kahapon sa street na to. Ayan, yung dulo nito, ayun na yung bus station. Ayan, siguro bukas or makalawa, i-continue ko ulit yung pag-take ng video. Ayun na yung bus ko, yung color green na yun. Yan yung aantayin natin at kukunin natin. Pabalik ng isa pang town dito. Ang ganda ng weather guys, grabe. Ay, ito na yung bus station. Kuhanan ko dito sa previous video ko. So, okay, bus. Merong church doon. And dito ako normally mag-aantay dito. Meron ditong ayan o. Ito yung store. Close siya. Ngayong oras na to, mamaya mag-open. Another store doon. Merong bar doon. Nagkakape ako minsan dyan. At dito ako tumatanggal. Dito, pula ako dito. Ayan. Okay, so ito nga yung favorite spot ko habang ako ay nag-aantay ng bus. Normally nag-aantay ako dito ng bus mga 10 minutes, 15 minutes ganyan. Kasi medyo matagal. Every hour yung dating ng bus. Tapos kung late yung bus, talagang mag-aantay ako dito. Yun yung isang bagay na hindi ko talaga na-appreciate, hindi ko nagustuhan dito sa school ko ngayon kasi medyo malayo siya. Walang train dito, walang tram, wala ding cercanías. Ang meron lang talaga dito bus, yung malaking bus. By the way, meron ding maliit na bus dito sa Madrid, pero dito sa town na to wala. Ayan, walang option. Ayan. Dito lang ako tumatambay, so minsan yung mga estudyante ko tumatambay din sila dito. Nagkataon lang ngayon, mas maaga yung out ko. So, if mga 5 o'clock yung out ko, natsyatsyempohan ko yung mga bata na nandito. Ayan. Maganda yung ngayon, maganda yung ang ganda ng ambience ng klima talaga. Ayan. Ito yung aking view talaga everyday. Ayan. Okay naman, chill. At least nandito ako sa lilim. At maganda naman. Kung meron sanang bus na every 15 minutes or 30 minutes, baka gusto ko pang mag-renew ng isang taon pa dito sa town. Kaso, nakakatamad minsan. Okay naman dito mag-chill. Chill lang. Pero nakakamiss naman or mamimiss ko naman tong place na to pag hindi na ako babalik dito. Ayan. Pero it's a nice experience. Meron pa pala akong coffee. May yung doon, coffee shop. Yan. Merong restaurant. So, dyan din ako tumatambay. Bar, cafeteria. Ayan. Tapos, yung bus stop, nasa likod lang ng church. Meron pang bus stop doon. Again, ito yung Chinese supermarket. Doon sa taas nun, merong restaurant. Pupunta tayo doon next time sa next video ko. Tapos dito ako kumakain ng nag-breakfast. Meron ditong plaza, may pharmacy doon. Ito yung papuntang school. At ito naman ay yung Ayuntamiento Town Hall at yung church.
Eto normal to dito guys, normal sea. Wow. Malapit tayo sa farm. Ayan, pupunta siya dun sa dinaanan natin kahapon. Good morning guys. Itutuloy natin yung ating video na naudlot, no? Dahil ginagawa ko lang naman tong video na to pag meron akong free time. At ngayon nakabakante ako. So, ituturo ko kayo ulit. Itutuloy natin yung ating tour dito sa ating town. Ayan, may mga bahay dyan. Nandito tayo sa tabi ng church. Ayan, tapos pupunta tayo dito sa part na to at saka sa ibang part ng ating town. Kung saan ipapakita ko nga sa inyo kung anong itsura nga ng town namin dito. Merong ano dito, fountain. Ito yung bus station, bus stop na isa. Tapos merong bangko doon kung saan naglilinis si ate banda roon. Itong fountain dito wala namang tubig talaga. Yan yung mga bahay dyan. Yan yung main road. Galing tayo dyan kahapon. Tapos ito yung bus stop. Tapos meron ditong tindahan na maliit. Mga bread at ang mga tinitinda dito. Para siyang sari-sari store. Ayan. And dito naman ay ang main road. Yun nga, merong bangko doon. Ayan. Tapos dito naman ay ang ibang parte ng road. Para mas maganda kung nasa kabila tayo. So, kita niyo yung mga bahay doon sa kabila. Meron din mga konting tao dito na nag-work na sila. Ayan. Ayan, tapos yun yung mga bahay doon sa kabila. Okay, dito na lang tayo maglakad. Ayan, 10 o'clock, 11 madali ng morning. So ayan, at least makikita nyo kung paano yung mga bahay nila dito. Actually yung bahay, isang tumpok lang siya. Unlike sa Pilipinas na kung saan-saan, kung lupa mo, pwede kang magpatayo ng bahay. Dito hindi. Isang tumpok lang talaga siya. So ayun ulit yung church. Kung saan tayo galing. At ito yung mga bahay-bahay dito. Ano may nag-ano dun, oh? Ano ba yung ginagawa niya? Ayan. Okay, so diretso lang tayo dito. Ay, may bakanteng lupa dito, oh. Baka for sale. Merong veterinary clinic doon sa kabila. Merong helicopter mainit. Veterinary clinic. Oh, ang ganda ng ano dun, oh. Yung puno ng almond or almond. Meron silang bulaklak. Wow. Binebenta daw tong bahay na to, oh. O ayan, oh, benta de pesos. 2-3, 165,000 euros. Ang ganda ng ano, oh, almond. Spring na nga kasi dito. Ayan. Ang laki ng puno, guys. Sobrang laki. Ayan. Wow. Okay, anyway, lakad pa tayo dito. Ayan, marami pang mga bahay dito. Ganda rin dito sa area na to. Dito tayo papasok mamaya sa eskinita na yan. Titignan muna natin yung ibang ano dito. Mga halaman. Okay din naman pala dito sa road na to, no? Ito, may almond dito. Medyo mabango siya, guys. Yeah, mabango siya. Mga bulaklak. Meron pa doon mga bulaklak doon banda. Marami pa palang bahay dito. Tapos pag dire-diretsuhin mo yung ang tawag nito, ang kalsada na yan, meron pang isang maliit na town banda roon. Yan yung mga bahay.
na yung bahay dito. Pag dire-diretsuhin mo siya. Ang daming mga ano doon, almond. Punta nga natin. Yung almond. Ganda ng mga... Ikit wala ng mga bahay dito. Punta tayo sa kabila. Feel ko ano yun pwedeng lakarin papunta doon sa isang pueblo doon. Mga 20 minutes siguro or 15 pag nilakad. Ayun may mga eto mga bahay dito parang mga bago, malalaki, magaganda, may aso. Yan tayo galing, di ba ang ganda? Ayun, may mga almonds doon. Wow. Guys, dito wala nang katao-tao. Meron pa lang dito, catwalk. Ayun, wala nang tao dito. May almond pa doon na malaki. Ito farm, mga farm nila. Ganito ang farm nila dito. Minsan nagtatanim sila dyan ng mga vegetables, ganyan. Yung iba naman, mga damo na pangkain ng mga anong pangalan nito? Ng mga kabayo, ganyan. Pwede kayang pumasok dito sa mga almond na yan. Ito ang daming almond dito, guys. Ayan, almond. Wow, ang lalaki. Mukhang nasa bakod siya. Nabakuran. Mukhang hindi natin mapapasok. Okay. Baka dito na lang tayo sa labas, which is maganda din naman. Wow. Ang daming gaganda. Private property. Ay, naglaglagan na yung mga dahon nyo. Ay, yung mga bulaklak. Ayun, ang dami. Wow. Nasa loob nga siya. Pero meron pa banda ron, mga malalaki mga puno talaga ng almond. Hanggang dito na lang tayo. At i-explore natin yung ibang part. Di ba ang ganda? Napaka picturesque. Picturesque yarn. Ang laki. Mga 10 meters siguro to. Ayan. Ganyan. Punta naman tayo dun sa ibang part. Guys, puntahan lang natin yung puno ng almond doon, Ang laki kasi. Tapos parang ang ganda ng kanyang pag tawag nito, pag bloom ng mga flowers. Ay, meron pa palang marami doon, banda ron. Ang ganda, puntahan natin. Anyways, dito meron pa rin naman may mga bahay pa pala dito. Ay no, ang ganda ng almond doon. Yan daming bahay pa dito. Yan, ang lalaki ng mga bahay. Feel ko yung mga bahay ng mga estudyante ko yung meron dyan. Ang ganda ng almond. Wow. Sobrang ganda. Well, feel ko yung mga Spanish na yung mga locals dito, parang feel ko normal na lang sila makakita ng almond. Pero sa ating mga Pilipino parang wow, cherry blossom, no? Ang ganda. Ayan, ang ganda talaga guys, ang laki. Ayun yung puno sa ating likuran. Naka-shade pala ako kasi pag ganitong season, masakit yung tawag nito, yung init ng araw dito. Kagagaling lang namin ng winter. Well, winter pa din lang naman, pero talagang ang tawag kasi niyan, sobrang na yung araw, masakit. So, etong mga almonds pala na to, kung titignan natin yung time kasi winter pa, parang napakaaga nila, no? Kasi dapat sa spring pa to namumukadkad yung mga bulaklak niya. Pero ito yung mga bulaklak na mas maaga sila kesa sa season, no? Pero yung ibang mga bulaklak normally talaga April or May sila, or April normally nagbo-bloom sila, parang yung mga tulips para maganyan, or late March. Pero itong mga almonds, hindi ko ba alam kung bakit nauuna sila, bida-bida ang mga almonds. Picture muna tayo guys, diba? Welcome to Japan, charot. Okay, dito naman tayo maglalakad guys. Pupunta naman tayo sa ibang part ng aking town.
least nakikita pa rin natin dito kung gaano kaganda yung ating pueblo. Tahimik siya. Well, actually ako personally gusto kong manirahan talaga dito kasi super tahimik siya. Yun nga nabanggit ko kahapon na parang feel ko walang crime dito kasi wala ngang police station. Meron ng mga Guardia Civil or like yung para mga member ng army nila na rotate na nag-around, ganyan. Pero wala talagang naka-base dito. Even yung Polisiya National or yung National Police. So, alam mo yun, ibig sabihin, hindi nila need. And kung walang need, walang nangyayari. Yun yung pakiramdam ko ha. That's my personal point of view. Ayan. Halos lahat pala ng towns dito sa Spain ay pare-parehas. Ganito yung kanyang setup. So magkakatabi yung bahay. So pag ganun kasi, mas maganda yung structure niya. Kasi like for the internet, water, or yung mga basic na necessities or whatever, nandito na lahat. So kung halimbawa internet, magpakabit sila ng mga cable, mga ganyan, mas madali. Kasi magkakadikit yung mga bahay. Unlike kung magkakalayo, mas mahirap i-set up. Ayan. Tapos even water supply and whatever, ganun. Pumunta tayo dun sa kabilang part ng daanan. Ang init naman. Ang arte. Parang hindi galing sa Philippines. Baka mabash tayo. Charot. So, anyways, sana one day makarating din kayo dito sa Spain, no? Para ma-reach din nyo ang inyong mga goals. Goals talaga. Depende na kung ano yung gusto nyo talagang balak nyo gawin dito sa Spain. So, nandito na lang tayo sa... Ay, ang ganda nito. Kukuhanan ko lang siya ng photo, guys. Okay? Bumabagsak na yung kanilang mga petals. Ang laki. O, ayan o. Take lang ako ng video, ng photo. Ayan, para mga 10 meters din tong puno na to. Sobrang dami niyang bulaklak. Ang tawag nito? Bumabagsak na guys yung kanyang mga petals. Ayan, nakikita nyo ba? Dahil sa may konting hangin. Upo nga muna tayo dito sa bench at ating pagmasdan yung pagbagsak ng petals. Ayan. Ang ganda, bongga. So, dito muna tayo guys sa ilalim ng puno na yan ng almendro, no? I think pag puno, almendro, pero yung bunga niya, almendras. Ganun yung pangalan niya. So, ngayon, sa school na pinagtatrabahuan ko, dapat meron akong class, pero meron kasi silang ginagawa. Tsaka yung isang class ko, naka-internship sila or yung parang OJT. So wala sila ngayon sa school, nasa companies sila. Para pala sa mga nagbabalak no, na mag-aral ng vocational courses. Kasi vocational course yung klase ko na yon, and nasa grado medyo ata sila. Meron kasing 3 grado yun eh. Basic, basico, medio at saka superior. And meron silang OJT and merong possibility na pwede silang ma-absorb ng kanilang pinag-OJT-han or internship, no? Kung saan sila nag-internship. So yun ang maganda. Para sa mga nagbabalak na halimbawa mag-student visa dito, no, sa Spain, kung halimbawa na ayun nga, nag-OJT kayo tapos i-absorb nila kayo. Normally kasi pwede kang mag-change from student visa to resident visa pag 2 taon ka nang nag-i-stay dito sa Spain. So maganda kumuha ka ng 2 taon na course or basta valid yung student visa mo, no? Ang ginagawa ng iba, pwede nilang i-modify yung kanilang student visa. Pwedeng kwenta propia or yung autonomo or kwenta ajena or meron kang employer, or pwede din naman na parang ginagawa kasi ng iba is like nag-aantay silang ma-undocumented or mag-expire yung kanilang resident card, tapos saka sila naghahanap ng employer. Ay, meron akong ipapakita sa inyo.
Okay guys, merong eagle. Nasaan siya? Wait. Hindi ko makita. Ayun. Nakikita nyo ba? Okay, merong eagle dito na lumilipad. Nasaan ka? Ayan. Klaro ba? Ayun yung eagle. Ayan. Merong nagsabi sa akin ng local na talagang may eagle dito sa place nila kasi nga hindi siya polluted. So, kung merong eagle, ibig sabihin, ano ba? Malinis yung hangin, ganyan. Ayun. Ang laki nyo, no? Ayun siya. Ayan. Oh, bongga. Goodbye, eagle. Wow, bongga, oh. Okay, kinuhanan ko lang ng video yung agila. Okay naman yung agila dito. Ang laki. Ang ganda nito, no? Ang puno na to. Sobrang init, guys. Super init. Wala pang summer to. Feel ko hindi siya normal dito sa Spain na February pa lang. Well, patapos ng February, no? February pa lang, ang init na. Parang yung weather is like summer na. So, yung iba dito talagang naka-shorts na, naka-t-shirt na sila, ganyan. So, sobrang init. Okay. Ang ganda talaga ng ano dito, view. The view is so beautiful. Char. Lakad ulit tayo. At ipapakita ko pa sa inyo yung ibang parte ng aking pueblo. Alam nyo pala, nung nakarang linggo, dapat 26 hours akong nagtatrabaho sa isang linggo. 8 dun sa classes ko, dun sa 26 hours na yon, meron silang exam. So, wala akong pasok. So, nasa labas lang ako ng classroom nila. So, kokonti lang yung trinabaho ko talaga. Relaxing. Walang ginagawa pero bayad pa din, 'di ba? Sana all. Ayan, diyan tayo galing sa main street na 'yan. Tapos nandito pa yung kanilang mga bahay-bahay dito, mga piso, apartment. Pero normally talaga dito guys, mga private or mga family houses. So like, ang hirap maghanap talaga ng maupahan. At saka wala naman kasing opportunity dito sa lugar. So ayun. Wala masyadong nagpapaupa dito, no. Pero maganda yung place. Pwede kang mag-walk with the dog, ganyan. Ayan, pupunta tayo doon. Ang ganda rin ng street dito. Ayan. Ang ganda ng weather ngayon. Super malinis. Ay, marami pang mga bahay doon. No? Ayun mga bahay. Hello, mga bahay. Ayan, ang ganda ng mga bahay nila dito. Ito talaga yung dream ko dito, yung magkaroon ng bahay. Magkaroon ng bahay dito. Okay. Lakad-lakad lang tayo. Medyo mahangin ang konti dito kasi super ewan ko ba yung weather dito sa Spain, pabago-bago. Parang babae lang, pabago-bago. Charot! Charot! Wow, parang merong anahaw banda rin, oh. Maganda. Ayan, ang cute talaga din ng neighborhood. Parang gusto ko mag-retire dito. Wala lang kasing supermarket dito eh. Saan ba tayo maglalakad? Okay. Ayun, so may mga houses pa dyan guys. So diba ang gaganda ng houses nila dito. So, dito naman tayo maglakad sa part na to. Dito may park and houses over there. Very nice, no? Ako personally talaga gustong mag-retire dito, mag-stay. Pero parang kulang lang siya ng ang tawag nito, beach. Yeah, kailangan ko ng dagat. Wow, may mga ibon dyan. Ano to, pet? Bakit may aso doon? Pet house. Mukhang pet. Ay, may tao pala doon. Kala ko aso lang meron doon. Anyways, wow, ang ganda. May mga students doon. Dito pala, merong isang primary school kasi nga maliit lang yung town. Merong Pilipina doon na nag-work. Eto guys, olive yan, olive tree. Ayan, eto naman mga olive din yan na nakat, parang kinat nila. Hindi ko lang alam kung kinat ba siya in purpose or what.
So dito may mga playground, palaruan ng mga bata, di ba? Sariwang hangin dito guys, fresh. Kasing fresh mo, char. Kasing fresh ng kifi mo. Charot. O di ba? And merong basurahan everywhere. So pwede kayong magtapon dyan ng inyong mga liters. Ang ganda rito, no? Talagang mine-maintain nila. Everyday, merong tagalinis. Ayan, may pine tree. Wow, Baguio. Ganon, charot. Oh, pine tree. Maliwalas, tahimik. Hindi polluted, diba? Ito yung dream place ko talaga. Ito area for humans and the dogs. Pwede kayong mag-hiking dyan sa mga bundok-bundok. O, diba? Dito wala na mga puro nature na yung makikita ninyo. Tapos may maliit na river. Parang gusto ko nang tumira dito. Okay, so lakad pa tayo dito. But dito walang cars. So very safe naman siya para sa mga small kids. Diyan na pwede kayo maglaro ng football or whatever. Pag Saturday, Sunday, maganda naman dyan diba? Magliwaliw. And so on. Dito naman guys, merong ilog. Ito yung kanilang ilog, ayan. Ang liit, no? Ng kanilang ilog. Parang lang siyang kanal sa Philippines. Sa mga Ilocano, ang tawag namin dyan, waig. Yun, maliit lang. Ang alam ko meron dyan mga mga maliliit na mga fish. Hindi ko lang alam kung pwedeng huliin yung mga fish. Pero yung mga malalaking area like yung mga dam or ang tinatawag nila dito pantano, kailangan mo ng permit para mag-fish. Pwede naman yun. Lalo na ata pag summer ganyan. Punta lang kayo dun sa ayuntamiento and then mag-ask ng permit. Ayan. So yun, ang ganda. Pero feel ko super lamig talaga ng lamig ng tubig. Minsan meron mga pato, yan. Diyan sila na naglalangoy-langoy lang sila dyan. Oh, di ba? Ang ganda rito, napaka-peaceful. Okay, anyways. So dito is yung school natin. Dediretsuhin lang natin itong daanan na to. Yan yung school ko. And ito yung park. And nandun yung mga bahay. Okay, residential area. So ganyan lang siya kaliit. Dito, park. Surrounded by parks. So ang dami niyang park dito. And then, banda roon, may bundok, mountain. So, open siya for hiking, trekking, ganyan. And even if diretsuhin mo tong road na to, ayan. So, ayan, lakad pa tayo ng konti. And then siguro, dito natin tatapusin ang video na to. At least, nagkaroon lang naman kayo ng idea kung ano talaga yung meron sa mga towns dito sa Spain. Ayan. Okay, so yun yung school ko. Meron pang almendro dito. Ayan cute. Okay, and here. Lakad muna tayo guys. Maglalakad ako dito sa likuran ng school. Pupunta ako dun sa main gate. Again, kung meron kayong question, kahit anong mga tanong siguro, visit our comment section. And kung bago ka at hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking channel, subscribe naman. Ayan. Ang ingay ng airplane. Sometimes parang maganda yung kanyang sound. Meditating yung sound niya. Pero minsan, ewan ko ba? Parang hindi naman nakakairita. Pero like, maingay lang. No? Especially if kailangan mo ng konting attention or whatever. So yan yung school ko. Yung nasa kaliwa ko. Kaliwa ba yan? Kanan? Oh, ayan yung school. Sa loob ng school, bawal mag-video. Ay! Parang meron at ako, may naglalaro ng tennis. May naglalaro ng tennis doon. Super love nila ng tennis dito. And, okay, meron dito yung tennis court. Ano ba meron dyan? Paddle? Ano to? Ang tawag, skating park, ganyan. Mga public park. Sa kabila naman, ano na to?
Parang, ang tawag dito, bundok na talaga. Alam, may malaking puno ng ano doon, almendro, ang laki. First time ko makakita ng mga malalaking puno ng almendro dito. So ayan yung aking school. Oh my God. Tapos meron ditong football, ang tawag nito? Football field. Ayan. Football stadium. Ayan. Ito yung football stadium ng town. Super nice tong area, guys. Super init. Pero ako, alam nyo, hindi ako masyadong gumagamit ng sun cream unless pupunta ako sa dagat. Paggagamit ako ng sun cream. Kaya hindi rin ako pumuputi. Well, actually, ayaw ko naman talagang pumuti. Mas gusto ko pa rin yung natural color ng skin. Alright, so ito yung kanilang football stadium. Ayan. Super nice. Halos lahat ng town dito talaga mayroong football stadium. Kung sa Pilipinas, mga basketball court, ang makikita mo anywhere, dito naman football. Football is life. Ayan, o diba? Ang laki, malawak siya. Normally, Saturday morning yung kanilang match. Kasi nga mayroong klase yung mga bata. Normally, pag Lunes hanggang Biyernes, yung mga bata meron silang mga tournaments, ganyan. Or training rather. Tapos Saturday or Sunday, meron silang mga match. Ay, yung competition nila between mga towns, mga ganyan, o diba? Ang ganda ng facilities nila dito. Okay, yan. And then, dito naman is farm. It's very nice talaga dito. Tapos dito, merong isang government building dito and then another school. Merong kindergarten school at saka primary school na nandyan. Meron na namang another puno dito ng almendro. Ang laki din. Ang bango niya, guys. Ayan. Dati ang alam ko dati niyan, feel ko dati kasi cherry blossom siya. Ayan, ngayon alam ko naman na almendro siya. So, wow. Ang cute. Picture nga natin. Okay, lakad pa tayo dito, guys. Nagbabago actually yung pigmentation ng skin ko dito, pero konti lang naman. Hindi naman ako maputi. Pag sasapit ng spring at saka summer. Fresh ng hangin. Sobrang relaxing. Ito yung nagustuhan ko dito sa Spain. Malinis, no? Hindi siya ganun kalayo sa Madrid Center, pero parang nasa probinsya ka. Parang ganun yung feeling. Malinis yung hangin. Ito yung na-appreciate ko dito. Ang dami pang dito. Banda nun, merong another town doon. Pag diretsuhin nyo yung place na to hanggang doon, may school dito and meron na namang puno dito ng almendro or almonds na makikita mo kung saan. Ayan, may dumaan na sasakyan. Nakakapagod din. Ay wow, ang ganda rito. Papakita ko sa inyo. O ayan. So yan yung ating town at saka makikita dito yung bundok ng Madrid. Alam nyo ba nung una, hindi ko alam na may bundok ang Madrid. Ang alam ko dati is, big city, tapos, ang tawag nito, flat. No? Pero in reality, meron siyang bundok, which is, sa bundok na yan, pwede kang mag-ski, merong ski resort dyan. No? Ang tawag ata sa bundok na yan is Sierra Nevada, parang ganyan. So, pwede kang maka-experience ng snow, ng yellow dito sa Madrid na hindi ka pumupunta sa outside of Spain or sa north ng Europe. Ayun kung nakikita nyo, may mga yellow doon. Ayun ang dami. Marami pa siya, pero siguro after 1 or 2 weeks, magme-melt na yung mga yan. Kaya minsan, mga twice or thrice nata akong pumunta dyan. Nakaka-excite din minsan, no? Bilang isang Pilipino, kasi pwede kang, mag-picture,
maglaro, mag-build ng snowman, whatever. Pwede mong maramdaman na maging isang Elsa. Elsa or Anna in one day, ganon. Ayan, ang ganda. Sana all. Eto guys, maganda siya. Color pink naman ito. I-video nga natin ng mas malapit. O, diba? Kapamilya na yung yung mga cherry blossom sa Japan. Sobrang ganda, no? Ang ganda. 2 or 3 linggo pa to, tapos magano na sila, ang tawag nito, maglalaglagan na tong mga bulaklak niya. Ang dami mga Pinoy na nagpapapicture talaga ng pictorial sa Madrid. Pupunta rin ako doon para mag-video. Ayan. Ganda, dami yung bulaklak. Pag umulan, wala na, laglag na tong mga bulaklak na to. Ayan sila. O, diba ang ganda? Pero minsan merong dyan, mga bee, mga bubuyog. Ayan. Ang bango niya actually. Tapos ang ganda ng kulay. Ang perfect pa ng weather, kaya bongga. Ayan, o. Ayan. Alright guys. Palakad-lakad lang yan, pero sumasweldo na. Charot. Actually, parang feel ko medyo mababa yung sahod ko kasi okay naman yung sahod, pero ang dami ko na kasing binabayaran ngayon. Dati, nung student visa pa lang ako, ay meron ulit. Ayun, ang laki. Nung student visa ako noon, dito ka muna tayo, ang ganda niyan. Wala pa akong binabayaran dati na seguridad social or yung social security, but then ngayon nagbabayad na ako, so parang ang hirap ng mag-ipon ganyan kasi ang dami nang binabayaran. So anyways, sana ang tawag nito, para sa atin din lang naman yun para for retirement, ganun. Dito naman tayo guys. Ayan, diyan na pumunta yung school. Ang ganda nito, pink. Ang laki, grabe. Tapos meron pa pala doon, Ang laki nito. Eto, mga farm dyan. Marami pang mga, ayun almendro. Ayan. Dahil mga bulaklak, ayun ang dami. Magsasawa ka ng dyan, kaka-picture. Tapos yun na isang taon doon. Ano yung mga almendro, ayan. Tapos dito, ang laki niya. Hindi mo na kailangan pumunta ng Japan, ng Madrid. Ang dami. Super nice. Surrounded by nature. Ayan, super ganda. Sana all maganda. Bango. Ang dami mga bees. Ay, may bird pa. Nasaan yung bird? Ang ganda. Super nice guys. And even doon, ang dami doon. Parang pumunta dyan. Ayun, ang dami. Yun. May bahay dyan ayun dami nilang tanim. Ayun ang ganda. Mamukadkad talaga siya. Wow. Ang ganda naman. Super nice. Okay, tapos pumunta na tayo sa school. Banda rin yung school natin. Meron pa ditong isang school. Tsaka meron ditong roundabout or yung bilog na linya na yan. Okay. Picture muna tayo. Kasama natin itong mga almendros. Ayan, wow. May reflection. Ang ganda pa rin dito sa park din na to, yung malapit sa ilog. Ito yung ilog. Sobrang namumulaklak na lahat ng mga almonds dito. Perfect talaga ng timing ng video natin, guys. Ang ganda nila. Para na rin. Hindi pa ako nakakapunta ng Japan.
Pero para siyang Japan. Ganda lakad-lakad lang dito. Punta nga natin yung hanggang dun sa kabilang almonds. Tapos yung may ang tawag nito. Ayun o, yung bridge doon. Oh, ang ganda. Ayan yung almonds pa dyan. Tapos eto maganda. O ayan hanggang doon. No? Yung mga estudyante ako dito. Ayan ang ganda. Oh.